Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Dapat yata ay isinara muna niya ang bintana bago siya humiga. Iyon ang nasa isip ni April habang nakatitig siya sa kortina na lilipad ng hangin. Nakabukas kasi ang bintana. Nakaka-relate siya sa heroine sa binabasa niyang vampire novel. Nakabukas din kasi ang bintana sa kwarto ng heroine si Nobella at mula sa labas ng bahay ay tinatanaw ito ng vampire hero. Pero imposible namang matanaw siya mula sa labas ng bahay dahil bukod sa may kortina roon, nasa second floor din siya at malayo sa ibang bahay ang nilalagian niyang mansyon. Nakatayo iyon malapit sa bangin kaya dinig na dinig ang malakas na hampas ng alon sa dalampasigan. Pilit na pinalis niya ang nadaramang kilabot, saka nagpatuloy sa pagbabasa. Natatangay na ulit siya sa binabasa na makarinig siya ng malakas na kalabog mula sa first floor ng mansion. Halos mapatalon siya nang marinig niya ang pagkabasag ng kung ano roon. Humigpit ang pagkakahawak niya sa binabasang libro. What the devil was that? Kinakabahang tanong niya sa isip. Saka dahan-dahang nagtalokbong ng kumot. Alam niyang malabong vampira ang nasa ibaba katulad ng hero na binabasa niyang libro kaya natitiyak niyang may tao roon. Pero pagkatapos niya maghapunan, nagpaalam na uuwi si Alang Maita, ang stay out na mayordoma ng mansyon, kaya dapat ay siya na lang ang tao roon. Naalala niya ang napabalita sa TV. Maraming insidente na nakawan sa lugar na iyon ng mga nagdaang araw. Kung magnanakaw nga ang nasa ibaba, tiyak na nabalitaan nito na kamamatay lang ni Mr. Miguel Adelantar ang may-ari ng mansyon. Pero mukhang hindi nabalitaan ng burglar na naroon sa mansyon ang nagkakatalog sa Adelantar Library. Siya iyon. Naroon pa siya kahit patay na si Mr. Sullivan dahil hindi pa niya alam kung anong dapat niyang gawin. Hinihintay niya kasi may dumating na kamag-anak si Mr. Adelantar. Kung talaga magnanakaw na sa ibaba, anong gagawin niya? Anong kaya niyang gawin? Walang extension ng telepono sa kwartong inuokupa niya at nasa library ang cellphone niya. Iniwan niya iyon na nakacharge doon. Lalong tumindi ang kaba niya na magpatuloy ang ingay sa ibaba. May naririnig na rin siya nagsasalita na boses lalaki. Parang galit ito. Nagdesisyon siya. Hindi siya magtatago lang doon at maghihintay na akyatin at matagpuan ng kung sino mang tao sa ibaba. Magnanakaw man ito o hindi, kailangan niyang harapin ito. Wala sa loob na inipit niya sa kilikili ang binabasang libro. Saka dahan-dahang lumabas ng kwarto. Dinampot niya ang brass decor na nadaanan niya sa pasilyo upang ipandepensa sa sarili. Walang kalatis na naglakad siya palapit sa hagdan, saka sumilip sa ibaba. Kitang-kita mula sa pwesto niya ang reception hall. May naaaninig siyang bahagyang liwanag mula roon. Nasisiguro niyang pinatay niya kanina ang lahat ng ilaw roon bago siya umakyat sa silid niya. Malamang na ang tao sa ibaba ang nagbukas niyon. Mula sa pwesto niya, sa tansya niya ay sa kusina nang galing ang liwanag sa ibaba. May mananakaw ba sa kusina? Microwave at electric mixer lang ang pwedeng tangayin mula roon. Pero napasinghap siya. Naroon din ang set ng matatalim na kutsilyo. Maari iyong gamitin ng tao sa ibaba sa kung sino mamang iistorbo rito. Kita grip, April, ani niya sa sarili. Hindi siya magtatago na lang at aasa na umalis kaagad ang magnanakaw kapag nakuha na nito ang pake nito roon. Kahit ayaw niya, kailangan niya komprontahin ang taong iyon at umaasa siyang matatakot niya iyon. Kung hindi, ipinilig niya ang kanyang ulo. Hindi muna niya iisipin kung anong pwedeng mangyari kapag hindi niya nagawang takutin na magnanakaw. Dahan-dahan siya bumaba ng hagdan pero umingit pa rin ang mga baitang na hagdan. Sa bawat hakbang niya ay maaring maalerto ang tao sa baba at harapin siya na hindi siya handa. Damn and double damn, pagmumura ng lalaki mula sa kusina. Sa wakas, nakababa siya ng hagdan. Mabilis siya nagtungo sa kusina. Bahagya nakaawang ang pinto niyon. Nagkubli siya nang may makita siyang tao sa maliwanag na kusina. Malaking lalaki ito. Nakasuot ito ng itim na damit na siyang madalas isuot ng mga magnanakaw. Huminga siya ng malalim
at hinigpitan ng pagkakahawak sa brass decor bago niya itinulak ang nakaawang na pinto. Pumasok siya roon at nagpalingalinga. Hinahanap ang magnanakaw. "Who the hell are you?" Nabitawan niyang hawak na brass decor sa gulat pagkarinig sa boses na nanggaling sa likuran niya. Nalalaglag iyon sa mismong paa ng lalaki. "Ow!" Yumuko ito at sinapo ang paang nabagsakan ng brass decor. Initsya nito ang brass decor malayo sa kinaroroonan niya. Narealize niyang malapit lang sa kinaroroonan nito ang kinalalagyan ng set ng kutsilyo kaya naghagilap agad siya ng bagong armas. Pero wala siya nakitang abot kamay niya. Naalala niya ang libro na nakaipit sa kilikili niya. Hinawakan niya iyon at buong pwersang inihampas sa ulo nito. "What the? Will you stop attacking me, woman?" Angil nito. Itinaas nito ang kamay niya palayo rito. Panay ang pagpupumiglas niya hanggang sa mabistahan niya ang mukha nito. Natigilan siya. Pinanlamigan siya ng katawan habang nakatingin sa mukha nito. Naniningkit ang mga mata nito nakatitig sa kanya. Matangos ang ilong nito, pangahan at mapupulang labing tila hindi marunong umiti. Itim ang hanggang balikat na buhok nito. Ang lalaki nasa harap niya ay kamukhang kamukha ng vampire hero sa librong binabasa niya kanina. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay niya ay hinimatay siya. "Well, that was certainly different," nawika ni Rohan habang pinagmamasdan ang babaeng dinala niya sa drawing room at inihiga sa sofa. Mukhang magigising na ito. She was petite, a whole foot shorter than him. Naka-fly away hanggang baba na buhok nito. Bumagi iyon sa hugas puso mukha nito na may makikinis na pisngi, maliit ngunit matangos na ilong at mapupulang labi. Maamong mukha nito, ngunit kababaksakan iyon ng tapang. Nang dahan-dahan ito nagmulat ng mga mata, ay dahan-dahan din niya nasilayin ang brown na mga mata nito na binagay na mahahabang pilik at nabububungan ng pinakamakapal na yatang mga kilay na nakita niya. Mabilis na umayos ito ng upo na makita siya. Rumihistro ang pangamba at takot sa mukha nito. "Bakit nandito ka pa?" tanong nito sa kanya. "Bakit nandito pa ako?" he repeated incredulously. Hindi ba nito alam kung sino siya? Binasa muna nito ang mga labi bago nagsalita ulit. "Pwede ka nang tumakas kanina ng when you swooned?" Nangaasa na pagtatapos niya sa sinabi nito. "Fainted?" Kumunot ang noo nito. Normal na reaksyon ng iyon kapag inatake ka ng isang magnanakaw. Bumalik ang tapang sa mukha nito. Tumawid ito ng tayo habang nakatingin sa kanya ng masama. Animo naghahanda sa anumang maisipan niyang gawin. Napatitig siya sa suot nitong oversized pajamas. Ni minsan ay hindi naakit sa babae nakapajamas kaya hindi niya maintindihan kung bakit kaakit-akit ang tingin niya sa babaeng kaharap niya na naka-cotton oversized pajamas lang ito. Sino ba ito? Anong ginagawa nito sa bahay nila? Perfectly natural, pagsang-ayon niya sa sinabi nito. Maliban sa dalawang bagay. Una, hindi ako magnanakaw. Pangalawa, ikaw ang umatake sa akin. May bukol pa nga ako sa ulo't sugat sa paa. Nag-init ang mga pisngi ni April dahil sa sinabi ng lalaki. Tama ito. Siya nga umatake rito gamit ang brass decor libro. Nagtaas siya ng noo. Sa palagay ko, ay hindi na mapapansin ng mga pulis sa darating mamaya lang ang mga injury mo dahil ikaw ang nag-trespass. Kung ako sa'yo, hindi ako pakakasiguro dyan. Ayon sa mga nabasa ko tungkol sa mga nakawan dito ng mga nagdaang araw, the burglar was given compensation for being attacked by the owner of the house he had broken into. Nabasa rin niya ang balitang iyon at hindi siya pabor doon. Isa pa, hindi ako nag-trespass. Ginamit kong susi na nasa ilalim ng pangatlong paso sa labas kaya ako nakapasok sa kusina. May susi sa ilalim ng pangatlong paso sa labas? Paano nito nalaman ang tungkol doon? Namilog ang mga mata niya. Minamanmanan mong mansyon no? Ako sa niya rito. Siguro, nagmanman muna ito sa paligid na mansyon saka pinagplanuhan ng pagpasok roon. Interesting. Tila, hindi man lang ito nag-alala. Malayo nga ang bahay na ito sa ibang bahay. Nasa ilalim lang ng paso ang susi ng bahay at walang aso nagbabantay. In fact, wala talagang security guard dito ngayon. Paano mo nalaman ang mga yan? Mataring na tanong niya. Tamang lahat ng sinabi nito. Hindi rin gumagana ang security alarm doon dahil wala na nag-aasikaso niyon mula nang isugod sa ospital si Mr. Adelantar. Nung flashing red light, itinuro nito ang monitor na nasa dingding sa sulok ng sala. Saka nakibit balikat. Hindi niya pinansin ang sinabi nito at naghintay na lang sa susunod na gagawin nito.
Aalis ka ba nang walang kinukuha? O balak mo maghintay rito hanggang sa dumating ang mga pulis? Tinawagan ko na sila bago ako bumaba rito. Pagsisinungaling niya, hindi niya papahalata na natatakot siya. Talaga? Oo, pero tila hindi man lang ito natinag. Sa halip ay hinagod siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Kapag kuwan ay umiling ito. Alam mo bang kapag nagsisinungaling ay isang tao, ikinukuyom niya ang mga kamay niya? Hindi ako nagsisi. Natigilan siya. Tinignan niya nakakuyom nga niyang kamay. Totoo bang sinabi nito? O hinuhuli lang siya nito? Lalo siyang kinabahan sa naisip. Talagang tumawag ako ng pulis at darating na sila anumang sandali. Makikita mo. Sumandal ito sa kinauupuan. Tila naaaliw sa kanya. Normal bang maging reaksyon iyon ng isang magnanakaw? Bakit hindi pa ito tumakas kanina? Bakit hinintay pa nito magising siya? At bakit siya dinala nito sa drawing room? That's going to be rather embarrassing for you. Anito, namilog ang mga mata niya. Sa akin? Nakalimutan mo na bang ikaw ang nag-trespass? I used the key, remember? Dahil alam ko kung saan nakatago ang spare key, tila pinipigilan lang nitong tumawa na magsalita ulit ito. Hindi mo ba naisip na baka hindi ako magnanakaw? Hindi kaya masyado ka nadala sa binabasa mo? Hinawakan nito nakabukas sa libro na nakapatong pala sa hita nito. Hindi ko naisip na ganyan pala nagiging epekto ng isang vampire book sa... Akin na nga yan! Tumayo siya at hinablot nito ang libro. Tinignan niya ito ng masama. Aalis ka ba o hindi? Gusto mo bang makulong? Nakibet balikat lang ulit ito. Kung darating nga mga pulis, sinisiguro ko sa'yo, hindi nila ako huhulihin. Aminado siyang habang tumatagal, nagdududa nga siya kung tamang hinala niya tungkol dito. Pero bakit ito pumasok doon ng 10 oras ng gabi? Wala namang sinabi si Aling Mayta na may darating na bisita. Ngunit ko ang kilos at pananalita nito ang pagbabasehan niya para hindi naman ito magnanakaw. Kung ganoon, sino ito? Bakit ka may sugat sa kamay kung hindi mo binasag ang bintana para makapasok ka dito? Tanong niya. Nabitawan kong bote ng gatas. Nasugatan ako nung nililinis ko na ang sahig. That didn't answer her question. Sino ka ba? At last, a sensible question. Wika ni Rohan. Tumayo siya at bumalik sa kusina. Ipinagsali niya ang sarili ng tsaa. Mahabang ibiniyahin niya, kaya nauuhaw siya. Kahit na naaaliw siya sa usapan nila ng babaeng umatake sa kanya, gusto na niya magpahinga. Well, sinundan pala siya nito. Nakatayo ito sa pinto ng kusina na tila hinahamon siya ng away. Sa halip na sagutin ang tanong nito, ay humigop muna siya ng tsaa. Well, what? Who are you? Obviously hindi ako magnanakaw. Kamag-anak mo ba si Aling Mayta? No, namaywang ito. Sasabihin mo ba sa akin kung sino ka o ano? Kampanteng sumandal siya sa breakfast counter saka humanokip-kip. Ang mas importanteng tanong, sino ka? Bakit nandito ka sa mansyong ito? I work here. As what? Hindi agad ito sumagot. Tila, iniisip pa kung dapat ba nitong sagutin ang tanong niya. Ngunit maya-maya ay tumugon din ito. Not that it's any of your business. Pero sige, sasabihin ko na rin. I'm Dr. April Magpantay. Nandito ako para ikatalog ang mga libro sa library ni Mr. Miguel Adelantar. Hindi niya inaasahan ang sagot nito. Ikaw? Si Dr. A. Magpantay? He had been expecting a man. Ipinagpalagay niya yung lalaking kinuha ng librarian ng kanyang ama kaya hindi na siya nagabalang gamitin ng A sa pangalan nito. Ako nga, pero hindi ako literal na doktor. It's an academic title. Ang akala ko ay lalaki nga abutan ko dito. Napailing siya. Ikaw rin ba nagpadala ng sulat sa address ko sa New York para ipaalam sa akin na inatake si Papa at nasa ospital? Sa halip na sumagot ay tinitigan siya nito. Sa wakas ay mukhang napiho na nito kung sino siya. Mukhang ikinabigla nito na siya ang anak na may-ari ng mansyon. Napangisi siya. Kung nagpasabi ka kay Aling Mayta na darating ka, hindi sana kita na pagkamalang magnanakaw. Pagdedepensa ni April sa sarili, pagkainom sa tsaan ay inihain sa kanya ni Rohan Adelantar. Magkaharap sila nakaupo sa tapat ng breakfast counter. Nagkibit balikat ito. Hindi naman mahalaga iyon kaya kalimutan mo na. Sagot nito habang nakatingin nito sa kanya ng mataman. Siguro nga hindi mahalaga para dito ang nangyari kanina. Na pinagbentangan niya itong magnanakaw at hinataw pa niya ito ng libro. Pero para sa kanya ay malaking bagay iyon. Kung alam niyan darating ito ay hindi sana siya napahiya at pinalo niya ito ng libro. Mukhang nasaktan din ito na bumagsak sa paa nito ang brass decor na hawak niya kanina.
Pero habang pinagmamasdan niya ang mukha nito, ay wala siya makitang pagkakahawig nito sa ama nito. Kaya paano niya mahuhulaan na itong anak ni Miguel Adelantar? Putet manipis ang buhok ni Miguel Adelantar, asul din ang mga mata nito, samantalang kay Rohan ay brown. At kahit na mataas na lalaki rin ito, katulad ni Mr. Adelantar, malaki ang hinihulog na katawan ng huli ito, lalo na noong bago ito mamatay. Maging ang facial features ng mga ito ay magkaiba. Bilugan ang mukha ni Miguel, samantalang kay Rohan ay pangahan na bumagay rito. Talagang kahawig ni Rohan Adelantar ang mga pangpanganib at sexy hero na madalas niya nababasa sa vampire and demon books kapag nire-relax siya sa gabi. Nag-e-enjoy siya magbasa ng mga ganoong libro, pero hindi niya kinatutuwang kaharap niya ngayon ang lalaki tila lumabas mula sa mga pahina ng mga iyon. Ang lalaking wala man lang ipinakita kahit katiting na lungkot sa pagkamatay ng ama nito. May kaunti na siya nalalaman tungkol sa sitwasyon ng mag-amang Adelantar, courtesy of Aling Maita. Ayon sa mayordoma, nagkaroon ng pagtatalo ang mag-ama nang sumakibilang buhay sila Lane, ang asawa ni Miguel Adelantar at ina ni Rohan. 15 taon na nakalilipas. 18 anyos pa lang daw si Rohan nang umalis ito roon. Nang kausapin nito ang ama nito, ay sinabi nito bumalik ito sa Amerika at sumali sa army. Pero kahit pa hindi nagkwento si Aling Maita, ay nahulaan na rin niyang hindi magandang samahan ng mag-ama dahil sa isang P.O. box lang sa New York na kukontak si Mr. Adelantar si Rohan. Don't presume and make judgments based on things you can possibly understand. Bigla ay sita ni Rohan sa kanya. Tinaasan niya ito ng isang kilay. Hindi ako aware na ginagawa ko yun. He smiled humorlessly. Iniisip mong hindi ako mukhang malungkot para sa isang namatayan ng ama. Iyon ang iniisip niya. Nagkamali lang ba siya na inakalang tungkol kay Rohan? After all, hindi niya alam ang dahilan ng hindi pagkakaunawaan nito ng ama nito. For all she knew, Don Miggs could have been a terrible husband and father, katulad ng kanyang ama. Pero napakadaling ibunto ng sisi rito dahil patay na ito at hindi na nito may pagtatanggol ang sarili. So, what are you doing here? Kinununtan niya ito na noo. I believe I already told you. Nandito ako para ikatalog ang library. You said that, yeah. Ang ibig kong sabihin, bakit nandito ka pa rin kahit wala na si Papa? Alam mo nang, oo, alam kong patay na si Brad. Tumawag ako sa ospital, pero ayaw nilang magbigay ng impormasyon. Kaya tinawagan ko ang abogado niya. Sinabi niya nangyari kay Miggs at ang mga iniwang instruction ni Miggs tungkol sa libing niya. Ang sabi ng abogado, nakaschedule ang libing ni Miggs 3 araw mula ngayon. Tumango ito. So, ba't nandito ka pa? Dahil hindi ko pa alam kung anong gagawin ko. Your father engaged my services for 6 weeks. Tumaas ang isang sulok ng mga labi nito. You do a lot of cataloging, do you? Tanong nito. Tila may ibang laman ang sinabi nito. Tuwing summer, oo. Exactly what are you implying, Mr. Adelantar? May paghahamong tanong niya rito. Nakibit balikat ito habang nakatitig pa rin sa kanya. Na siguro masyado napagod si Papa physically, kaya siya inatake sa puso. Napasinghap siya. Pinagbibintangan mo kung may relasyon sa ama mo? You tell me. Nandito na library 20 years ago na lumipat kami rito. Hindi ko naaalala na isipan niyang ipakatalog ang library dati. Naningkit ang mga mata niya. Kasi siguro niya namumulang buong mukha niya sa galit. Nagtatagis ang mga bagang na itinaas niya ang noo. Paano mo malalaman kung ano mga pinaisipang gawin ng papa mo gayong wala ka rito at sa P.O. Box ka lang niya nakokontak? Dagli naglaho ang pagkaaliw sa mukha nito. Pinukos siya nito ng matalim na tingin. Sinabi ko na sa'yo hindi ka dapat nagkokomento sa mga bagay na hindi mo alam, April. Okay, huwag kang magkomento sa mga bagay na hindi mo alam, April. Ulit ito sa sinabi kanina. Bakit ba pinapatulan niya mga sinasabi nito? Dapat ay panatilihin niya ang kalamigan. Bilang isang respetadong guro sa isa sa mga pinakaprestigyosong universidad sa bansa, nirerespeto siya ng mga estudyante at katrabaho niya. Bilang si April na confident sa kung anong meron siya, iniiwasan niya kahit anong uri ng emotional confrontation. Unlike you, I'm not so hot on formality. At bakit ito sinasabi iyon sa kanya? Gusto ba nitong iyon ang itawag niya rito? I don't happen to be one of your friends. Mas gusto kong tawagin kang Rohan if you insist on informality, she said coolly. Oh, I do, April. I most certainly do, he murmured huskily. Iniiwas niya ang paningin sa tila nangaakit na mga mata nito.
Mas mabuti pang bukas na lang natin ituloy ang pag-uusap na ito. Wala naman tayong maayos na pag-uusapan. Except being rude to each other. Tugtong nito sa sinabi niya. Exactly. Alam kong pagod ka sa biyahe. Napahinto siya na bigla itong tumawa. Mababakas ang pagkaaliw sa mukha nito. She felt a lurch in her chest at the way the amusement in his face made him appear more dangerous. Appear more dangerous? The man was dangerous. Nagdudulot ito ng estrangherong pakiramdam sa kanyang katawan. Physical arousal. Ngayon lang niya naramdaman iyon. Nag-inat ito sa harap niya. Na-scope out, April. Pero talagang ganito ako. Outspoken. Ikaw, ano excuse mo? Matinding willpower ang pinairal niya para maalis ang tingin na bumuko sa muscles sa balikat nito na mag-inat ito. It's late. Natakot ako ng husto kanina at pagod na ako. Natakot ng husto? Ayoko na makita kung ano pa magiging reaction mo kung hindi ka takot. Ipinakita nito sa kanya na namumula pa ring parte na noon nito na tinamaan ng pinalo niya ritong ribro. Nakaguri nito ang buhok nito ay parang gusto na rin niyang abutin iyon at suklayin. Bago niya hilahay ng mukha nito pababa sa mukha niya at ipinilig niya ang kanyang ulo at inawat ang imahinasyon. Alam mo naman na siguro kung alin ang gagamitin mong kwarto. Pagkasabing iyon ay tinalikuran na niya ito. Hahawakan na niya ang door handle ng kitchen door na magsalita ulit ito. Don't forget to get your book in the drawing room. Tiyak na masyashock si Aling Maita kapag nakita ang cover nun, lalo na kapag nabasa niya iyon. Nanunod yung dagdag pa nito. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili. If I were you, gagamutin ko ng sugat sa kamay ko. Kawawa ka naman kapag naka-infection yan. Baka magka-lockjaw ka. Nai-imagine ko lang siguradong maapektuhan ka ng husto kapag nangyari yun. Anito saka tumawa. You have no idea. Pinukol niya ito na matalim na tingin bago siya nagmadali lumabas ng kusina at nagpunta sa drawing room. Kung magkakaroon man siya ng erotic dream ng gabing iyon, it would be all about the man who to his friends as Ro. Muntik nang umatras si April nang maabutan niya si Ruha na nakadulog na sa hapagkainan kinaumagahan. Nahiya lang siya kapag dumulog na rin siya. Hindi pa rin kasi naaalis ang pinukaw nito ang reaksyon sa kanya na nagdaang gabi. Kagaya ng iniisip niya na panaginipan niya ito. Sa panaginip niya ay nahaplos niya ang buhok nito kagaya ng gusto niyang gawin. She had also caressed other places in his body she would really rather not think about at that moment. Ayaw niyang isipin ito na nangingilang siya rito, lalo pat mukhang magandang mood dito ngayon. Gusto mo bang ipagsaling kita ng kape? Hindi pa man siya nakakasagot, ay lumapit na ito sa kanya, tinulutan siya ng kape. Minitian pa siya nito pagkatapos. Sa palagay niya ay aware ito sa epekto ng paglalapit ito sa kanya. Napuna siguro nito ang pagmumula ng kanyang mga pisngi at ang hindi maawat na panginginig ng kanyang mga kamay. Pero sino nga bang hindi maiilang dito? Paano hindi siya maapektuhan? Ang mga tulad nito na hard, tough and dangerous ay hindi niya pangkaraniwan nakakasalamuha. Mga estudyante katrabahong lalaki lang ang nakakalasamuhan niya. Kahit paminsan-minsan ay nagpapaunlak siya na sumamang kumain sa labas kasamang ilang katrabaho niya yung lalaki. Mas gusto niyang panatilihan uncomplicated sa personal relationships ang buhay niya. Saan ang away? Pabirong tanong niya rito sa pagtatangka magsimula ang nadaramang tensyon. Itim na muscle shirt at combat trousers ang suot nito. Tinarnuhan nito iyon ng itim din boots. Nakipit balikat ito. Kung ano-ano lang ang nadala ko pa uwi na matanggap kong sulat mo. Besides, mas mabuti ng palagi akong handa. Pinukos siya nito na makahulugan tingin habang umupo ulit ito sa pwesto nito. Wala nakakaalam kung kailan may biglang aatake. Kaysa pansinin ang pag-uungkat na naman nito sa nangyari na nagdaang gabi, nagbukas ulit siya ng bagong usapan. Nabanggit ni Aling Maita na umalis ka ng mga army 5 years ago. Ano nang pinagkakaabalahan mo ngayon? I keep busy with this and that. Matipid na sagot nito. Anong this and that? Tinignan siya nito ng mataman bago siya pinaningkitan ng mga mata. You're very nosy for someone who supposedly only came here to catalog my father's library for him. There's no supposedly about it. Nagbubukas lang ako na mapag-uusapan. Aniya, iba na lang itanong mo. Suplad ng tugon nito. If I'm nosy, ikaw naman, walang manners, ganting sabi nito. Hindi niya maintindihan ang mood swings nito. Kanina lang ay okay naman ang mood nito, pero ngayon ay nagbalik na naman ito sa pagiging suplad at masungit. Ano pa nga asahan mo sa lalaki nakakontak lang ang tatay niya sa P.O. Box? Sarkastikong balik nito. Sinamangutan siya nito.
Hindi ko intensyong i-offend ka na sabihin ko yun. Defensive na sabi niya. Talaga? Halatang hindi to naniniwala sa kanya. Okay, fine. Sinadya niya sabihin iyon para gantihan ito sa akusasyon nito sa kanya. Totoong unfair para dito na pinag-iisipan niya ito ng masama, gayong kamamatay lang na ama nito. What about you? Ano pinagkakaabalahan ni Dr. A? Magpantay kapag hindi siya nagkakatalog ng library ng ibang tao. Ito naman ang nagtanong sa kanya. She teaches history at UP. Wow! Kulang sa enthusiasm na sabi nito. Gusto kong subject na yun. Defensive na paliwanag niya. Komportable ka sa mga bagay na nangyari sa kaysa sa mga pangyayari pa lang? Hindi niya naisip ang ganoon noon. May mali ba ron? Nakibit-balikat lang ito. Wala naman. Except a life with no surprises must be comfortable. Tugtong niya sa sinasabi nito. Boring. Pagtatapos ito sa sinasabi niya, saka siyang inisihan. That happens to be the way I prefer it. Aniya, tumayo na siya. Kung papayag ka, sa library na lang ako magkakape para makapagtrabaho na ako. Tinaasan siya nito ng isang kilay. Kung papayag ako, na nagdaang gabi pa bago siya matulog, ay naisip na niya ngayong wala na si Megs ay siruhan na ang magiging boss niya. Tumango siya. Unless, gusto mong itigil ko na pagkakatalog ng mga libro. Ako mang sasagot ito na pumasok sa komedor si Aling Maita. Namumutla ito at namumugto ang malulungkot na mga mata. May gusto po ba kayong ipaluto para sa almusal? Not for me, thanks. Nginitian niya matandang babae. Ako rin, sabi naman ni Rohan. Nang makaalis si Aling Maita ay binalingan siya ni Rohan. So, may nakita ka bang priceless treasure sa library? 1 or 2? Yes. Ang first edition pala ng Origin of the Species ni Charles Darwin ay kayamanan na. How much? Probably several million. Meron din mga libro ni na Dickens at Chaucer. They're also collectibles. Excited na saad niya. Hindi talaga ako interesado, April. Sabi nito maya-maya. Nag-init ang mga pasngin niya. Bakit ka nagtatanong? Nakibit-balikat ulit ito. It seemed like a good idea at the time. Talaga bang ganyang kabilis mawala interest mo? Ngumiti ito. Depende. Sa kung ano pinakaka-interesan ko. Makahulog ang sagot nito. Bigla, parang gusto niyang burahin ang ngiti sa mukha nito. Ano bang meron dito at napapalabas ito ang violent tendencies niya? The answer to that was very simple. Everything about him made her feel defensive, while at the same time making her feel vulnerable and very feminine, in a way that was totally unfamiliar to her, as well as uncomfortable. Defensive, nosy, and confrontational. Ang mga iyon ang katangian ni April magpantay na napunan ni Rohan habang pinagmamasdan niya ang babae. Na nagdaang gabi pa lang ay nakuha na nito ang atensyon niya. Naaaliw siya sa pamumula nito kapag nagagalit ito, lalo itong gumaganda sa paningin niya. Kaya kahit medyo nagdududa pa rin siya sa relasyon nito sa kanyang ama, hindi rin niya maawat ang sariling akitin nito. Lalo siya naging interesado rito nang malaman ni history teacher ito na mahilig magbasa ng steamy vampire novels kapag nag-iisa lang ito sa gabi. At ayaw nito ng mga sorpresa. Kabaliktaran niya ito. He was an adrenaline junkie who lived for the challenges in his own life, personal and otherwise. Naglapat ang mga labi ni April. Obviously, you're not interested does lie in rare books. Obviously not. Parang gusto na niyang ipagsisihan ng panunodyo dito. Ayon kay Aling Maita, ay dumating nga roon si April 2 weeks ago para ikatalog ang mga libro sa library. Kahit naalo siya sa mga panunodyo niya rito, hindi niya dapat ibinabaling dito ang frustration niya dahil hindi sila nagkaayos ng kanyang ama dahil sa biglang pagpanaw nito. Kahit nung bata pa siya, hindi siya naging malapit sa kanyang ama. Sa Amerika pa sila naninirahan noon at ito namamalakad sa isa sa mga pinaka-prestigyosong advertising agency sa New York na pag-aari din ito. Palagi itong busy noon sa suburbs na katira ng pamilya nila, kaya madalas ay tuwing weekends lang nila ito nakakasama ng mommy niya. Hindi nagbagong sitwasyong iyon kahit na umuwi na sila sa Pilipinas 20 years ago na magbukas ito ng opisina roon. Nasa Maynila ito tuwing weekdays at umuwi lang sa bahay nila kapag weekends. Wala ito nadaluhan na kahit isang school event niya kung saan imbitado ang mga magulang. Ang mami lang niya pumunta sa soccer matches, sports day at school plays na kasali siya. Tanging ang mami niya ang nag-uugnay sa kanila mag-ama, kaya nang mamatay ang ina niya, ay nawala na sila ng ugnayan ng kanyang ama. Nadagdagan pa ang gap nila mag-ama nang tumanggi siya mag-aral sa Oxford University dahil bumalik siya sa Amerika at pumasok sa army. Continue to catalog the library by all means, pruskong sagot niya. Tiyak na ibebenta ng tagapagmana ni Megs ang mga libro
Kung talagang matataas ang value ng mga iyon, naminog ang mga mata ni April. Iniisip mong hindi kong tagapagmana ng ama mo? Tumawa siya ng pagak. May appointment ako sa abogado ni Migs mamaya, kaya malalaman ko rin ang lahat. But I think it doubtful, wouldn't you? Malambig na tanong niya. Wala itong naitugon at nanatili lang na nakatingin sa kanya. This is very kind of you, ani Rohan, pagkupo sa passenger seat ng Mini Cooper ni April. Nag-focus na lang sa pagmamaneho si April kaysa tignan ito na matalim. Hindi dala nakabaitan kaya pinagmaneho niya ito papunta sa bayan. Inutusan siya nito na ipagmaneho ito dahil kung hindi raw niya gagawin iyon ay malilate ito sa appointment nito kay Attorney Nico Brual. Ang abogado ng ama nito, binigyan pa siya nito ng off para lang maipagmaneho niya ito. Nagtaksi lang ito mula airport hanggang sa mansyon sa halip na umarkila ng kotse magagamit nito habang nasa bansa ito. Don't push your luck, mataray na sagot niya dito. Iyon bang ginagawa ko? Pagmamaang-maangan nito. Alam mong iyon ang ginagawa mo. Ang tanging konsolasyon lang niya ay ang kaalamang hindi ito komportable sa pwesto nito. Her car was obviously too small for a broadly muscled man of over 6 feet in height. Pero dahil din mismo sa masikip na space sa loob ng sasakyan, kaya magkadikit ang mga balikat nila. It was a little disturbing, to say the least, na hindi na ito kumibo ay sinulyapan niya ito. Nakapaling ito sa bintana at nagmamasid sa paligid. Nakalimutan ko na kung gaano kaganda dito. Mahinang sabi nito maya-maya. Sigurado akong ibang-ibang New York dito. Oo, ipinagpatuloy nito ang pagmamasid sa paligid at hindi na rin siya kumibo. Na makarating sila sa bayan ay sakalang ulit ito nagsalita. Hindi ako magtatagal, sabi nito pagkababa ng kotse. Take your time, may bibilhin pa naman ako. Aniya. Fine. Magkita na lang tayo sa tapat ng clock tower mamayang tanghali. Dito na tayo mag-lunch. Lunch? Agad na tumutol ang isip niya sa ideya makakasama niya ito mag-lunch doon. Tiyak na madidistract at maaakit na naman siya dito. Oo, lunch. Nandito na rin lang tayo. Dito na tayo mag-lunch. Kung siya lang ang masusunod, ay ayaw na sana niya magkaroon ng anumang kaugnayan dito. Pero sa ngayon, ay imposible iyon dahil boss niya ito at magkasama pa sila sa iisang bahay. Okay, lunch in an hour, napipilitang sabi niya. Or so, anito, whatever, malapit na maubusan na pasensya sabi niya. Kinalikuran na niya ito at naglakad siya papunta sa kabilang panig ng plaza. Paano ba niya ito matatakasan kahit sandali lang? Just make sure he stays put, sigaw ni Rohan sa kausap ito sa telepono habang palakad-lakad siya sa tapat ng clock tower. Naiinip na siya sa paghihintay kay April. That's easier said than done, Rohan. Just do it, angin niya sa kausap. Pumaling siya sa kabilang direksyon. Sinalubong niya ang namumutla at nanalaki mga mata ni April. Later, Archie, paalam niya sa kausap. Saka tinapos ang tawag. Ibinulsa niya ang cellphone at hinarap si April. Did your meeting go well? Tila nag-aalangan na tanong nito sa kanya. He gave her a hard smile. Ako nga ang tagapagmana ni Migs. Kung iyon ang gusto mong malaman, na mula ito, hindi naman iyon ang tatanong ko. Talaga? Oo nga, nakakunot ang noong sagot nito. It's really none of my business, is it? No, it isn't. Sa totoo lang, nasurpresa siya na sa kanya iniwan ni Migs ang lahat ng ari-arian nito sa kabila na hindi nila pagkakaunawaan sa nakalipas sa 15 taon. Pero natitiyak niya may iba pa itong ikinusindera bukod sa kanya at malamang na nawalan lang ito ng papipilian. Pero sigurado akong may opinyon ka tungkol doon. Hindi kumibo si April at nanatili lang na nakatingin sa kanya. I'm sure you have one of those perfect families. Perfect mother, perfect father, perfect everything. Pagpapatuloy niya. Alam niya hindi tamang dito niya ibunto ng frustration niya, ngunit hindi niya maawat ang sarili. Hindi pa rin ito kumibo. Come on, April. I believe you. Putol nito sa sinasabi niya. Her with sudden anger eyes flashed. Natulala na naman siya sa mukha nito dahil doon. Naiirita siya sa sarili dahil nagagandahan pa rin siya rito kahit galit na ito. Hindi niya maialis ang tingin sa nangingislap na mga mata nito tuwing nagagalit ito. Wow, ano ba nangyayari sa kanya? April wasn't his type at all. Ang gusto niya babae matangkad, malambot
At babaeng babae, iyong alam kung hanggang saan lang relasyong may bibigay niya. Wala siya interes sa maliit at pikon na history teacher na sigurado siyang ang gusto ay isang tahanan na puno ng mga bata. Pero kahit hindi niya ito type, hindi naman niya mapigil na mag-flirt dito. Gustong-gusto niya nakakita kung gaano ito naiilang at kaganda. Kapag ginagawa niya iyon, he deliberately took a step closer, crowding her. Pinaningkitan siya nito ng mga mata. Wala akong balak makipagkaibigan sa lalaking bastos makipag-usap sa iba, katulad ng ginawa mo kanina. Matigas ang boses sa saad nito. Kung ganoon, ay narinig pala nito ang pakikipag-usap niya kay Archie. Mukhang may nabuo na itong konklusyon sa tulong ng overactive imagination nito na epekto ng pagbabasa nito ng vampire books. Mababakas ang disappointment sa mukha nito. Pero pinili niyang huwag na lang sabihin dito ang utos niya kay Archie na tiyakin hindi aalis si Rod. After all, Rod didn't know what was good for him. Minsan, kailangan ko rin maging agresibo para mapasunod ang mga taong matitigas ang ulo. Nang tignan ulit siya nito, ay parang natatakot na ito sa kanya. Natitiyak niyang iniisip nito na papanganib siya. Huwag kang mag-alala, April, mahinang sabi niya dito. The only time I enjoy hearing a woman scream is in bed. Napatingin siya nang namula ito. May idea na siya kung anong tumatakbo sa isip nito ng mga sandaling iyon. April turned away. Ang mabuti pa, ay bumalik na lang tayo sa mansyon. Natatakot ka ba? Sa'yo? Tinignan siya ng masama. I hardly think so. Mag-lunch lang tayo, hindi magde-date. Paglilinaw pa niya. Sinamangutan siya nito. Nawala na ako ng gana. Siguro, dahil sa aggressive talk na iyon. You're nothing but a bully. Bulalas nito na kinailing na lang niya. It hasn't affected my appetite. Hinawakan niya na mahigpit ang kamay nito. Saka siya naglakad papunta sa pinakamalapit na restaurant. So anong pag-uusapan natin? Walang ganang tanong ni April kay Rohan na makaupo na sila sa loob na napili nitong restaurant. Nakasandal ito sa bench seat, kila komportableng at aware sa mga babae na katitig na rito mula pa nang umorder ito. Kabilang siya sa mga babaeng iyon. Wala siyang natatandaan na naging ganoon siya ka-physically aware sa mga lalaki noon. Ngayon lang, aware na aware siya kay Rohan na para bang ito lang ang nakikita niya. Sa kabila ng iritasyon dito, ay may pinupuka rin itong reaksyon sa katawan niya. Her breasts were swollen, the nipples slightly tingly, and there was a telling dampness between her thighs that shocked her. Hindi niya dapat nararamdaman ng ganoon dito. Rohan was a little more than a thug. Ang panahong inilagi nito sa army at ang mga natutuhan rito noon ay nadulot dito ng mga mapanganib na katangian. Bilang babae na mas pinahahalagahan ng talino kaysa sa muscles, bakit naakit siya kay Rohan? Ang pagkaakit niya rito ay umabot sa punto na imagine niya na sisiyahang pinupunit niya ang lahat ng suot nito para mahaplos niya ang buong katawan nito. In fact, just thinking about doing those things increased the temperature of her body to an almost unbearable degree. Tila walang pakialam na nagkibit-balikat lang si Rohan. Sino ang nagsabing kailangan natin mag-usap? I came here for food, not conversation. Masungot at sagot nito. Nakasimangot at sumandala lang siya sa upuan niya nang ihain ng waitress ang mga pagkain sa mesa nila. Magandang waitress. Hindi nito inaalis ang tingin kay Rohan habang inaayos ito sa mesa ang mga kubyertos. Thanks. Rohan gave the waitress a lazy grin. Tinignan niya ito ng masama nang ngumiti pa ito ng maluwang pagkakita sa tila ng matandang reaksyon ng waitress. Really? This man ought to come with a danger. Label attached. What? Masungat na tanong nito sa kanya nang umalis ng waitress. Napailing siya. Naawa lang ako sa mga kabaro ko dahil nagbumuka silang tanga dahil lang sa isang sexy smile. Kumislap ang mga mata nito. You think I have a sexy smile? Wala akong sinabing ganun. Meron. Lihim siya napaungol dahil tama ito. Kahit hindi direktang sinabi nga niya iyon at narinig dito iyon. Damn that man. Kinalma niyang sarili at kaswal na hinarap ang chicken salad na lalong nawala ng appeal sa kanya dahil sa pagkapahiya. Nagpapractice ka siguro sa harap ng salamin para i-perfect iyon. Aniya, hoping to puncture his enormous ego. Pero tinawanan lang siya nito. Hindi ko nga malalaman ang saksingiti ko kung hindi mo pa sinabi. Kumain na nga lang tayo. Naiinis sa sabi niya. Kaya mo bang kumain na lang? Nanunod yung tanong nito. Humisi pa ito. Mukhang ikinaaliw nito ang discomfort niya.
Pinagtaasan niya ito ng isang kilay. Hindi kita type, Mr. Adelantar, pagsisinungaling niya. Now, there's a challenge if I ever heard one. Namilog ang mga mata niya. Hindi kita china-challenge. Tinignan siya nito na mataman. So what's your usual type? Tanong nito. Sinimula nitong kinain ang order nitong steak. Nag-iwas siya ng tingin. Akala ko ba, ayaw mo makipag-usap? I've changed my mind. Ako rin, ayaw ko na makipag-usap. Sige na, sagutin mo na ang tanong ko. Pangungulit pa nito. Ayaw niya itong sagutin. Nagsisisi siya na nagkukomento pa siya kanina. Kung nanahimik na lang sana siya, ay hindi mapupunta ron ang usapan nila. Lalo na at talagang ibang epekto sa kanya ng ngiti nito. Pero para matigil na ito, sumagot na lang siya. Para sabihin ko sa'yo, mas gusto ko ng matalino kaysa sa gwapo. Itigilan ito na mukha na insulto. Sa tingin mo wala akong utak? Hindi yun ang ibig kong... Parang gano'n na rin yun. Putol nito sa sinasabi niya. Ano bang katangian ng matalinong lalaki para sa'yo? Hindi ko gusto insultuhin ka. Mahinang sabi niya. Sinabi lang naman niyan totoo. Oh, I think you did. Malambig na sagot nito. There's a first class and degree in computer science and a doctorate in computer analysis pass as intelligent in your book. Napalunok siya dahil sa mga sinabi nito. Ang akala ko, nasa army ka lang for the past 15 years. Where if you're so inclined, they teach you how to use your brain as well as how to shoot guns. Matigas sa tugon nito. Hindi niya ito masisisi kung galit ito dahil nainsulto niya ito. Lalo pa at sa mga na-achieve nito ay masasabing ka-level niya ito at dapat din tawaging doktor tulad niya. Nahihiya na pangiwi siya. I'm sorry if I sounded rude but let's just leave it at apology. April? Mawawala na ako ng gana kung mangiinsulto ka na naman. Siya naman ay tuloy na nawala ng gana at hindi lang iyon dahil sa naging palitan nila ng salita ni Rohan dahil sa bumabangong fascination niya habang pinapanood itong kumain. He ate his meal with silent efficiency as if he needed the fuel it would provide rather than obtaining any real enjoyment for the food itself. Ngayon lang siya nakakilala ng isang tulad nito, an enigma. He looked rough, tough, and quite frankly, dangerous. Ang degree at doctorate nito ay nagpapatunay na matalino rin ito. I'm really sorry if I sounded less than a polite just now, Mr. Adelantar. Sinserong paghingi niya ng paumanhin dito. So, he was back to being Mr. Adelantar. Kalimutan mo na lang yun, aniruhan kay April. Dumaan ang ilang sandaling katahimikan bago lang silita ulit ang huli. So, what is it you do exactly? With your degree in computer science and your doctorate in computer analysis? Analyze, matipid na tugon niya. I'm trying to make polite conversation, Mr. Adelantar. Bakit? Seryosong tanong niya dito. Because that's what people do. Namumula mga pisngin tugon nito. Siguro dahil sa inis, ay lalo itong gumanda sa paningin niya. Kung tatawagin mo akong Rohan imbes na Mr. Adelantar, baka sagutin ko ng maayos ang tanong mo. Rohan na lang, tila biglang nailang na sinabi nito. Fair enough. Tumango siya sa kasumanda sa bench seat. Napansin niya hindi pa gaano nabawasan ang pagkain nito. Isinatinig niya ang obserbasyon. Sinabi ko na sa iyo kanina, hindi ako nagugutom. Itinulak nito ang pinggan sa harap nito, saka tumingin sa mga kamay niya. Okay na ba mga kamay mo? Are you offering to kiss it better? Pagbibiro niya dito. Paggaling ng sugat niya sa kamay. Kung makikita lang siguro nito ang marami pang peklat sa katawan niya, ay mapapasigaw ito. Hindi mo ako nanay para gawin yun. Tila malapit na naman itong mainis. Nauli siya makita ang iba't ibang reaksyon nito. Sa tiningin niya ay bihira magpakita ng inis at galit ang katulad dito na mukhang kontrolado ang sarili. Tama ka, malayong malayo si April sa kanyang ina. Kamukha mo ba siya? Maya-maya'y tanong nito. Alam niya ang kanyang inang tinutukoy nito. His mouth tightened. Sa kulay? Oo, pero hindi ko nakuha ang ugali niya or her belief in ultimate good to be found in others. My father was a prime example of that particular myth. Kumunot ang noon nito. Mukhang mabait naman ang papa mo. Masarap siyang kausap at mabait naman siyang employer. Umismed siya. Next, you'll be telling me he spoke lovingly of his wife and son? Bulalas niya. Kahit ang totoo, mahirap isipin may asawa at anak siya dahil walang kahit isang family picture sa bahay. Natigilan ito. Tila napaisip. Ipinaalis niya ang mga picture sa bahay nang mamatay si mama. Nagtagis ang mga bagang niya. Baka nasasaktan lang siya
na makakita na magpapaalala sa mama mo sa kanya kaya ginawa niya iyon? I'm sure, sarcastic kong sabi niya. Kahit naman ako, ayaw ko makita ng visual reminder ng taong pinatay ko. Galit na sabi niya. Hindi makapaniwala si April sa sinabi ni Rohan. Talaga bang iniisip nitong pinatay ng papa nitong mama nito? You can't possibly believe that. Pulalas niya. May galit pa rin sa mukha nito nang tumingin ito sa kanya. Let's get out of here. Tumayo na ito pagkasabi niyon. Saglit pa siya napatulala rito bago niya nagawang sumunod dito. Madilim ang mukhang inalalayan siya nito maglakad pabalik sa kotse niya. My father wasn't standing behind my mother pushing her when she fell off the cliff to her death. But that adulterous snake might as well have been. Malamig na paliwanag nito. Nahihilo siya sa mga sinasabi nito. Pero hindi iyon naging hadlang para maging aware siya sa hawak nito ang braso niya. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Tumaas ang isang sulok ng mga labi nito. That makes you unique among your sex. Sa tingin niya, ay sinadya nitong sabihin iyon para ibahin ang usapan. Pagbibigyan niya ito. You really are a male chauvinist, aren't you? Kung chauvinist ako, hindi ako papayag na ikaw ang mag-drive. Pinandilatan niya ito. Kotse ko to. Nagkibit-balikat lang ito. At nauna nang sumakay pagkabukas niya ng kotse. Habang nagbabiyahe sila pabalik sa mansyon, ay marami sila nadaan ng bangin. Sa isa kaya sa mga iyon nahulog si Lalaine Adelantar. Ang akala niya ay sakit ang kinamatay nito. Hindi niya maiwasang isipin ang nangyari sa mommy niya dahil sa daddy niya. Alam niya magaya sa mommy niya kaya umiiwas siyang pumasok sa isang relasyon. Ayaw niya maalalang sakit at kasinungalingan na kinalakhan niya. Dapat siguro ay postpone muna niya ang pagkakatalog sa library sa mansyon ng mga Adelantar. Babalik na lang siya sa susunod na summer kapag nakabalik na sa Amerika si Rohan. Naliligalig kasi sa mga presensya nito. Kagaya ngayong parang biglang tumalas ang pakiramdam niya dahil halos magkadikit na sila at naaamoy niya natural na bango nito. Napahigpit ang pagkakahawak niya sa manibela para mapigilan ng sarili na abutin nito at haplusin. What are you thinking about? Biglang tanong nito. Lalo na pahigpit ang pagkakahawak niya sa manibela dahil sa pagkagulat. Naghagilap siya sa isip ng sasabihin. Iniisip ko kung nakalimutan mo lang magpagupit o humaba na lang ang buhok mo dahil sa pag-i-stay mo sa army. Liar. Anito. Napatunga nga siya dito. Nakatingin ito sa kanya ng mataman. Nahulaan ba nito kung anong iniisip niya? Alam na alam ni Rohan kung anong nararamdaman ni April dahil nararamdaman niya ang mainit na pagsulyap nito sa kanya. He was experienced enough to know that April was aroused by what she saw when she looked at him. Nahalata niya iyon habang nakatingin siya sa nangingislap nito mga mata at namumula mga pisngi. Narinig din niya hindi pantay na paghinga nito. Natutuwa siyang malamang may epekto siya dito. Kinunutan siya nito ng noo. Alam niya itatanggi nitong sinabi niya kaya inunahan na siya nito. You're clenching your fist again, April. Sumimangot ito. Saka niluwagan ang pagkakahawak sa manibela. Admit it, Abril. Sinadya niyang tawagin ito sa pangalang kinaiinisan nito. Pinukol niya ito na nangaakit ng ngiti. Nagagapuhan ka sa akin. Mariin naglapat ang mga labi nito. I told you not to call me. I like calling you, Abril. Humarap siya rito para pagmasdan niya ito na mabuti. Mas bagay kang tawagin Abril kaysa sa tunog na stiff at supladang April. Stiff at talaga bang inaasar mo ko? Am I succeeding? Nakangising tanong niya. Sobra. Sapat para maging excuse mo kapag naisipan mong umalis sa mansyon? Suminghap ito. Paano mo nalaman? Dahil iyon ang iniisip mo kanina. You're pretty easy to read, April. Bukod sa computers, natutuhan na rin niya mag-analyze ng mga tao sa nakalipas sa 15 tanong. Ngunit aminado siya na hihirapan siyang i-analyze ito. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang katulad nitong maganda at bata pa ipinili maging teacher at magkatalog ng private library sa ilang lugar na iyon sa halip na magbakasyon. Hindi niya tuloy maiwasang isipin kung may naging karelasyon ito. What are you doing here? Mula sa binabasang email ay nagtaas ng tingin si Rohan.
Nakatayo si April sa pintuan ng library. Nakakunot ang noo nito habang nakatingin sa kanya. Suot pa rin nito damit nito na magpunta sila sa bayan, ngunit buka nagka-freshen up na ito. As the new owner, hindi ba dapat lang na narito ako? Hindi ito sumagot. Lumapit lang ito sa pwesto niya at pinagtaasan siya ng isang kilay. Found anything interesting in my laptop? Masungot na tanong nito sa kanya. Your laptop? Tinitigan niya ang ginagamit na laptop. Itong may-ari niyon? I thought it was my father's. Nahihiyang paliwanag niya. Smug na ngumiti ito. I prefer to work with equipment I'm familiar with. May mga email lang akong kailangang isend. Aniya, kung alam lang niya ito may-ari ng laptop na iyon, sana ay tinignan na niya ang files na naroon. Gusto niyang malaman ang iba pang impormasyon tungkol dito. Kung saan ito galing, anong klase ng pamilyang pinagbulan nito, sino mga kaibigan nito, etc. Sorry about that. Pinatay niya ang laptop at tumayo. Paghakbang niya papunta sa gawin nito ay umurong ito. Tila umiiwas sa kanya. Nagsalubong ang mga kilay niya. Natatakot pa ito sa kanya. Pero hindi takot ang nakikita niya sa mga mata nito. It was something more interesting. Napangiti siya. Humakbang ulit siya palapit dito. Umurong naman ulit ito. Anong ginagawa mo? Tila kinakabahang tanong. Ano sa tingin mo? Sagot niya sa nangaakit na boses. Nagpunta ko rito para magtrabaho. Mamaya na, aniya. Nagpatuloy siya sa paglapit dito. I don't know what game you're playing, Rohan. Anito sa tila ng hihinang boses. Halata ni nenerbiyos. I never play games, Abril. Malamig na sagot nito. Umurong ulit ito. Saka siya pinaningkitan ng mga mata. You're playing one right now at hindi ito nakakatawa. Tama ito. Hindi na nga nakakatawa ang mga nangyayari. Dahil ngayon ay hindi na niya matiyak kung sino na nga akit kanino. Para siyang hinila na kung anong pwersa palapit dito at hindi niya maalis sa mga mata sa pagtitig dito. Sa magagandang kulay tsokolate nitong mga mata, malasot lang mga pisngi at mapupulat na nangaakit na labi. Napaungol siya. His thighs stirring, hardening, pulsing, aching. Rohan, maging ang pagtawag nito sa pangalan niya ay tila nangaakit. It was too much for him to be able to resist tasting her. Isang halik lang, gusto lang niya maramdaman ang mainit at malambot nito mga labit katawan at bibitawan na niya ito. Hinabig niya ito at hinagka na mariin. May pananabik. Her lips tasted so good, felt so good. The softness of her curves was a perfect fit against the darkness of his. Ngunit inyakapin siya nito at tumantay ito ng halik ay parang ayaw na niyang tumigil. Higit pa sa halik ang gusto niya. Alam niya kailangan na niyang tumigil. Pero tila may sariling isip ang kamay niya na pumaloob sa blouse nito at humaplos doon. Her breast was not too small, not too large, just a perfect fit in the palm of his hands. Lalo umigting ang damdamin niya nang umungol ito. She tasted better than anything he had ever experienced before. Sinandal niya ito sa desk. Nadagdagan ang kasiyahan niya. Dulot na lalo pang paglapit ng kanilang mga katawan. Lalo pa niya idinikit ng kanyang katawan sa katawan nito, grinding his arousal against her tempting heat in an effort to relieve some of the fierceness of his own need. Pakiramdam niya ay mababalo siya kapag hindi niya ito tuluyan na angkin. This is insane. Paulit-ulit na hiyaw ng isip ni April habang ninanamnam niya ang bawat halik at haplos ni Rohan. May binubuhay itong init sa kanyang katawan at nagbabanta itong atangayin ng lahat ng kontrol niya. Pero hindi iyon maari. Hindi niya magagawa iyon. Hindi niya kaya. No, Rohan. Paano sasabi niya? Saka tinulak ito palayo sa kanya. No, sabi ulit niya. Pero taliwas doon ang ginawa ng kamay niya. Pasabunot hinawakan niya ito sa buhok at hingilang ulo nito palayo sa kanya. Tumitig siya sa namumunga at puno pa rin na pagnanasa ng mga mata nito. Naroon ang pipinghiling na pakalwalan siya nito. Kundi hindi epekto ang ihiling niya rito. Talaga nanganganib na siya dahil magkadikit pa rin ang kanilang mga katawan. Idagdag pa nangihina pa siya sa mga halik at haplos nito at naamoy niya ang sexy at lalaking amoy nito. Sa totoo lang, hindi niya alam kung gusto talaga niyang tumigil ito sa ginagawa nito. Nagtatagi sa mga bagang na pinakawalan siya nito at hinagod ang sariling buhok. Saka sunod-sunod na nagpakawala ng hinga. Ano nangyari? Higit sa lahat, paano iyon nangyari?
Hindi siya nakikipag-date at wala siyang lalaki na iyaang makalapit sa kanya ng ganoon. Pero tumugon siya sa mga halik ni Rohan, katulad ng pagpapatangay ng gamong-gamo sa apoy. Lalo naginit ang mga pisngi niya nang maalala niya kung paano nagdikit ang kanilang mga katawan kanina, kung paano naramdaman niya ang pagnanasa nito. She had wanted Rohan just now. Desperately, alam niya hindi niya magagawang pahintuin ito kung pinagpatuloy nito ang paghalik sa kanya. Kung hinubad ito ang mga suot nila at ang pinagpatuloy nito ang pagdama sa kanyang katawan, ang pagpapadama sa kanya ng kasiyahan. Dear God, habol pa rin ni Rohan ang hinga nang humarap siya kay April. Well, that was stupid. Tugtog nito sa sinabi niya. Namumula mga pisngi nito at nag-aako sa mga mata. Tumaas pa ba ang dibdib nito sa paghinga? I was going to say unexpected. Ano nangyari sa kanya? Hindi niya type si April. Sa nakalipas sa 15 taon, ay siya ang nasusunod sa lahat na nangyayari sa buhay niya. Kung anong gusto niya at kung anong pinili niya, iyon ang ginagawa niya. Kahit minsan ay hindi siya pumasok sa isang relasyon, may kalakip na emosyon at wala siyang balak baguhin na nakagawian niya sa malapit na hinaharap. Kahit na nagawang lampasan ni April ang pader, di pinalibot niya sa sarili sa paraang walang ibang babae nakagawa. Tama ka, it was stupid. Pagsang-ayon niya sa sinasabi nito. Noon niya naramdaman ang pag-vibrate ng cellphone niya. Excuse me, hindi alam ni April kung kanino siya mas dapat magalit. Sa sarili ba niya dahil nagpatangay siya sa nararamdaman niya para kay Rohan? O sa huli, dahil sumang-ayon nitong kaestubidihan ang ginawa nila kanina? The latter probably. Tell her, I'll call her when I have the time. Bili ni Rohan sa kausap nito sa cellphone nang hindi siya hinahawalayan ng tingin. I don't give a damn what she wants, Gab. You can tell her, I'll call her when I'm good and ready. Her? May babae na pala sa buhay nito. Nasisiguro niya sa New York din ito nakatira at sigurado naniniwala ito na mananatiling faithful si Rohan sa pagpunta nito sa Pilipinas. What did I do wrong now? Hindi niya napansin nang tapos na makipag-usap si Rohan sa cellphone dahil sa pagkokondem niya sa kanyang sarili. Nakakunot ang noo nito habang nakatingin sa kanya. Sino nagsabi may nagawa kang mali? Tanong niya. Your disgusted expression said it for you. Sana nga ay galit na lang siya dito. Pero hindi. He disturbed her more than any other man ever had. Lalo na ngayon nahalikan at nayakap na siya nito. Hindi ako galit, Rohan. Tanggi niya. Mabilis na nag-isip siya ng sasabihin. May naisip naman agad siya. Nagtataka lang ako. How did you get past my personal security code? May password ang computer niya pero nagawa pa rin itong buksan niyo at ginagamit pa nito iyon. He don't want to know. Anito, try me. Nangisihan siya nito. I have a doctorate in computer analysis, remember? At dahil doon, may karapatan ka ng i-violate ang personal laptop ng ibang tao tuwing gusto mo. Nakataas ang isang kilay na tanong niya. More or less? Paano more or less? Ikabit-balikat ito. Bigyan mo ko ng kahit anong computer at tinitaya ko sa iyo na mabubuksan ko mga stored information doon pagkalipas lang ng ilang minuto. Illegal iyon, diba? Lalo lumuwang ang ngisi nito. Some might call it that. Yes. Ano bang tawag mo ron? Useful. Napailing na lang siya dahil parang hindi ito napahiya. Sa tingin mo, walang masama ron? Bakit kung iisipin niyon, kung natatapos kong trabaho ko, natigilan siya. What sort of job could possibly do the requirements that you intrude on information stored in other people's computers? Hindi ko ugaling magpaliwanag sa ibang tao, April. At hindi porke nahalikan na kita, ay may karapatan ka na magtanong at mag-usisa tungkol sa buhay ko. Seryosong sagot nito. Napahumindig siya. Hindi ako. Oh yes, you most certainly were. Kontra nito sa kanya. And enjoyable as those cases were, and probably would be again, given the opportunity na hindi na magkakaroon. Dapat mong malaman na hindi ako pumapasok sa anumang personal na relasyon. Imporma nito sa kanya. Ngayon lang siya napahiya ng ganoon sa tanang buhay niya. Hindi na nito kailang ipagdiinan sa kanya na walang ibig sabihin ng halik na namagitan sa kanila. Tulad dito, gusto na lang din niya kalimutan ng tungkol doon. Tinignan niya ito ng matalim. Mabuti kung ganoon dahil pareho lang tayo. Tinitigan siya nito ng matagal. Ibig sabihin, okay lang sa iyong casual relationship? Ibig sabihin, wala akong intensyon na magkaroon ng kahit anong relasyon sa iyo. We're only here together at all because of circumstances. Nagsisisi siya na nanatili pa siya roon. Ang mabuti pa,
ay iwasan na lang natin ang isa't isa habang nandito pa tayo. Tumango ito. I'm glad we got that straightened out. Ako rin. Kung pwede lang ay gusto niya itong sampalin. Maya-maya ay bigla itong ngumiti. Tila nanunukso na naman. Ibig bang sabihin niyan, hindi mo ko sasabayang maghapunan? Nagpapatawa ba ito? Sa galit na nararamdaman niya ngayon sa sarili niya at dito, ay wala na siyang ganang kumain ng kahit ano sa araw na iyon. Nagtaas siya ng noo. Sa kwarto na lang ako magpapaakyat ng hapunan. Kailangan niyang space na malayo dito para magpahilom ang nasaktang pride niya. Pumalatak ito. Nagpapahatid ka rin ba ng hapunan sa kwarto mo nung buhay pa si Papa? No, of course not. Kung ganoon, hindi mo kailangang gawin iyon ngayon. Anito, gusto ko na magtrabaho ngayon if you don't mind. Aniya sa katinalikuran nito sa halip na sagutin ang sinabi nito. No problem, I'll see you at dinner. Kahit na makalabas na ito sa library, ay hindi pa rin siya makakilos. Sinisisi niya ang sarili sa pagtugon niya sa halik nito. Si Rohan ang kabuuan ng lalaking pinapangarap niya. Ang lalaki hindi niya ay naakala makikilala niya sa boring niyang buhay. Pero wala siya ibang alam tungkol dito. Dumating ito sa kalagitnaan ng gabi. Ang tanging contact nito sa ama nito ay isang P.O. box sa New York. Ginamit ito ang laptop niya, somehow bypassing the security code na hindi mo lang inaalam kung sino may-ari niyon. Hindi nito inaakalang kontakin ng girlfriend nito. Higit sa lahat, misteryoso na karaan nito at wala itong intensyong sabihin sa kanya tungkol doon. Hindi lang katangahan ang ginagawa ng tagunin niyang halik nito, naging reckless din siya. Kahit kailan ay hindi siya naging reckless kapag lalaking pinag-uusapan, lalo na sa mga lalaki nagpapaalala sa kanyang ama, si Vitaliana magpantay. Her father was handsome, charming, secretive, and total immoral. Bago ito nagpakasal sa mommy niya, ay isa ito sa mga senior manager ng lolo niya, negosyante. Noong una ay hindi napapansin ng mommy niya ang daddy niya. Ngunit nang mamatay ang lolo niya, ay lumapit dito ang daddy niya at nag-alok ng comfort at umalalay dito. Nahulog ang loob ng mommy niya dito. Nagkaroon ng relasyon ng mga ito at ipinagbuntis siya ng mommy niya. 6 na buwan pagkamatay ng lolo niya ay nagpakasal ang mga ito. Kahit ang mommy niya ang nagmana ng mga negosyo ng lolo niya, ang daddy niya hinayaan ito magpatakbo ng mga iyon. Bagay na pabor sa daddy niya. Iniwan ito sa ibang trabaho nito. Pumunta ito sa ilang bansa at nagliliwaliw roon. Nagkaroon ng ibang babaeng daddy niya sa bawat lugar na pinupuntahan nito, kahit naman pamilya ito naghihintay sa pagbalik nito. Pero dahil mahal ito ng mommy niya, ipinagbawalang balahala nito ang affairs ng daddy niya. Pero sa paglipas pa ng mga taon, ay naging bitter at malungkot ang mommy niya dahil hindi kaya maging faithful ang daddy niya rito. Nagsimula itong uminom ng alak upang hindi nito maisip na may kasamang ibang daddy niya kapag nasa ibang bansa ito. Namatay ang mommy niya na bumanggang sasakyan nito sa isang pader. Lasing kasi ito. 18 years old lang siya noon at nakita niya kung paano umiyak ang daddy niya sa pagkamatay ng mommy niya. Nagalit siya sa daddy niya at isinumpa niya sa kanyang sarili na hindi siya magmamahal ng katulad ng pagmamahal ng mommy niya. Katulad din ng pagmamahal ni Lynn Adelantar sa asawa nito. Napaka-ironic na tulad nila ni Rohan na magkaiba ay pareho nang galing sa magulong pamilya. Dahil sa kinalakhan niya, naging loner, seryoso, praktikal at determinado siyang huwag ma-in love. Si Rohan naman ay naging loner, wild, untamed, untamable, and just as determined never to fall in love. Hindi pa palagay si Rohan na habang hinihintay niya ang pagbaba ni April sa hapunan, sinadya niya magsuot ng formal na damit dahil sa mga komento nito kanina sa damit niya. Nagsimula na siya mag-alala kung sasaluhan ba siya nito o hindi pagkatapos niya itong takutin ng gusto kanina sa library kung saan muntik na niya ito ang kinin. Hanggang sa makita niya ito nakatayo sa doorway. Wala itong kakilos-kilos at tahimik na nakatingin lang sa kanya. Nasumpungan niya ang sarili na tutulala na naman dito. She wore a fitted knee-length midnight blue sleeveless dress. Nakaayos ang buhok nito at nag-apply ito ng manipis na makeup. Sino mag-aakalang sa ilalim na maluwang na pajama na suot nito kaninang umaga ay may natatago magandang legs. Her legs were slender and shapely, the ankles appearing delicate above the 2-inch heels of the strappy dark blue sandals she wore. Hindi lang ito basta maganda. She was hot. Gusto mo ba ng red wine? Alok niya dito. No red wine for me, thank you. Pataray na sagot nito. Naglakad na ito papasok. Mukhang hindi ito nagustuhan ang pagtitig niya sa kabuuan nito kanina. Well, that was just too bad. Kung ayaw nitong tignan niya ito, dapat ay hindi nito nagpalit ng damit. Perhaps we should go through the dinner. Formal pa rin sabi nito.
Ninood niya iba't ibang emosyon na dumaan sa mukha nito habang nakatingin ito sa kanya. Tension, then desire, quickly followed by dismay. I'd give $1,000 to know what your thoughts were just now. Mahinang sabi niya at nag-iwas ito ng tingin. Magsasayang ka lang ng pera. It's my money to waste. Nakibit balikat ito. Iniisip ko lang ang mga libreng kakatalog ko bukas. Sinulya pa ng kaliwang kamay nito upang tignan ang nakakuyong iyon para malaman niya kung nagsasabi ito ng totoo. Pero mabilis din itong ibinukang kamay na makita nakatingin siya roon. Having a giveaway is annoying, isn't it? Kasuwal na sabi niya. Nagtaas ito ng noo. Hindi ko alam kung anong ibig mong sabihin. Sure you don't? Tugon niya. I believe you now owe me $1,000. Pinilig niya ang kanyang ulo. Alam natin pareho na nagsinungaling ka at wala akong utang sa iyong kahit ano. Iminuwestra niya itong mauna nang pumunta sa komedor para matitigan pa niya matagal ang legs nito at ang marahang pag-imbay ng mga balakang nito. Bakit hindi siya nagkaroon ng teacher na tulad nito? Kailan ka nga ulit babalik sa Amerika? Kasuwal na tanong ni April kay Rohan pagkatapos sisilbi ni Aling Maitang smoked salmon na unang course ng dinner nila. Magkaharap sila sa dining table. Bahagya pong sumilip ang papalubog na araw sa katapat nilang malaking bintana kaya hindi na nila kinakailangan magsindi ng kandila sa mesa. Thank goodness, candlelight would have made it appear too much like a romantic dinner for two. Something it most certainly wasn't. Hindi niya lolokohin ang sarili niya kahit sandali dahil alam niya na sa normal na pagkakataon ay hindi nito pagtutuunan ng pansin ng isang katulad niya. Nasisiguro niyang gusto nito mga babae ay yung mga exotic, malayo sa boring history teacher na katulad niya na sa edad na 28 ay hindi pa naranasan uminom ng alak, manigarilyo at pumasok sa isang relasyon, lalo na sa isang intimate na relasyon. In fact, the phrase beggars can't be choosers came to mind. Madilim ang mukha nito nang sumagot. Wala akong maalalang sinabi ko kung kailan ako aalis. Ang akala ko, aalis ka na rin pagkalibing ng papa mo. Hindi mo ba alam na maling akala nagsisimula mga problema? Ikiniling niya ang kanyang ulo, kagaya ng sa necessity, nagsisimula ang invention, something like that. Anyway, sa tingin ko, kailangan ko magstay hanggang sa matapos sa libing. Yun nga naisip ko, hindi niya maintindihan kung bakit nila nag-aalinlangan ito. Natitiyak kong isa kang ulirang anak na dumadalo sa mga magulang na isang beses sa isang linggo. Probably for Sunday lunch, sabi nito maya-maya. Natigilan siya. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang sinabi nito. Anong sasabihin niya gayong hindi niya makita ulit ang daddy niya pagkatapos sila magtalo na matapos ang reading ng will ng mommy niya ng 10 taon na nakararaan. No doubt, formal na sagot niya. Tinitigan ng gusto ni Rohan si April. Talagang maminahimigan siya kakaiba sa tono nito. Tila kulang sa conviction ang isinagot nito sa kanya. Or perhaps dinner on Friday evening? Perhaps, formal pa rin sagot nito. Na siguro niya iniisip sa sagot nitong iyon. O baka katulad ko, mas gusto mong lumayo na lang sa kanila. Na mula ito, hindi naman tungkol sa akin ang usapan. Sure it was. Huminto na siya sa pagkain. Sumandal siya sa upuan at pinagmasin ito na maigi. Wala siyang balak palampasin na pagkakataon upang mas makilala niya ito. We can do this the hard way or the easy way, April. Mamili ka. Sa tingin ko, okay, the hard way. Nagkabit-balikat siya. Buhay pa ba mga magulang mo? Nagtagi sa mga bagang nito. No, wala na sila pareho. Hindi, ang mami mo, patay na. Yes, ang daddy mo, lalo nagtagi sa mga bagang nito. Hindi to kumubo. Hindi ka mahilig magkwento tungkol sa'yo, tama? Just humor me, April? Pagkatapos bumuntong hininga sa wakas ay sumagot na ito. Buhay pa ang daddy ko. And, nagsalubong ang mga kilay nito. And nothing. Rohan gave her a slow, taunting smile. Admit it, April. Pareho lang tayong ayaw ng mga ama natin. Hindi ito tungkol sa ayaw sa gusto ko. Magkaibang buhay namin ng daddy ko. Nag-asawa ulit siya nung kamamatay pala ng mommy ko. Natitidik niya ang ininda nito iyon. Wicked stepmother. Hindi ko alam. Hindi ko naman siya nakilala ng personal. Kasuwal ang sagot nito. Eh ang daddy mo, nakikita mo pa siya? Nagpapalitan lang kami ng Christmas cards. Alam naman niya number ko kung magkakaroon siya ng emergency. And, April's mouth twisted humorlessly. So far, hindi pa ulit kami nagkikita. Hindi man ito nagsalita. Nararamdaman niyang galit ito na kapareho ng galit niya sa sarili niyang ama. Mukhang marami tayong pagkakapareho, higit pa sa akala natin April. Aniya. On the surface, he knew that he had April were nothing alike.
pero natitiyak niya pareho sila na naapektuhan ng pagkamatay ng kanilang mga ina at ng galit nila sa kanilang mga ama. Saan ka pupunta ng ganito kaaga? Malapit na makababa ng tuluyan si April sa hagdan, dala ang tuwalya at damit panligo niya nang marinig niya ang boses ni Rohan sa likuran niya. Nang lumingon siya, nakita niya nakatayo ito sa pinamakataas na baitang at nakamasid sa kanya. Alas 7 pala ng umaga, pero kagaya niya ay gising na rin ito at bihis na bihis. Itim na t-shirt ulit ang suot nito. Bagong paligo ito. As usual, nakaramdam siya ng excitement na makita niya ito. Sinikap niya papormalin ang mukha. Nasanay ako magsaswimming tuwing umaga. Anito, nahirapan siya makatulog pagkatapos ng pag-uusap nila tungkol sa daddy niya, kaya gusto niya mag-relax ng araw na iyon. Saan? Nakakunot noong tanong nito. Kapag nasa Maynila ako, sa sports club, pero dito, sa dagat ako lumalangoy. Nag-e-enjoy siya mag-swimming tuwing umaga roon, kaya walang problema sa kanya kahit nalakarin niya mga kuweba pababa ng bangin papunta sa dagat. Tila nananan siya tinitigan siya nito. Huhulaan ko, ginagawa mo na ito mula pa nang dumating ka rito, tama? Of course, na mag-isa ka lang? Oo, na hindi ka malang nagsasabi kahit kanino kung saan ka nagpupunta. His voice had become dangerously soft. Rohan, hell's bells, woman. Tanga ka ba? O meron kang death wish? Bulyaw nito sa kanya. Mabilis sa bumaba ito ng hagdan at lumapit sa kanya. Madilim ang mukha nito. Kailangan pa niyang ikiling ang kanyang ulo na kaunti para masulubong niya ang titig nito. As far as I'm aware, I'm neither of those things. Gusto ko lang lumangoy tuwing umaga. Sa dagat na hindi mo matatansya ang paglakas ng alon. Nakakuyom ang mga kamay nito na sabihin iyon. Tila inaawat ang sariling alugin siya. Nag-iingat naman ako Nasa Mindoro ka, April. The worst place on the south coast for shipwrecks and drowning. Walang silbi rito kahit gaano ka pa kaingat. Rohan, don't even attempt to use that patronizing tone on me. Hindi ako isa sa mga estudyante mong matatakot agad sa'yo. Sa palagay niya, ay wala siya may kakatwiran dito. Nakakatakot ang mood nito ng mga sandaling iyon. Huminga siya ng malalim bago sumubok magsalita ulit. Look. No, you look. It's either hindi ka magsaswimming o isasama mo ako para masiguro kung hindi ka malulunod. Natigilan siya. Maisip pala niya naka-swimming trunks ito, natataranta na siya. Paano pa kung makikita niya iyon ng totoong buhay? Ngayon pa nga lang na malapit ito sa kanya, kinakabahan na siya. Hindi porke nasanay ka nag-uutos at lagi nasusunod, susundin na rin kita. Hindi mo ko pwedeng pigilan. Pwede kitang pigilan lumangoy sa family private cove na pag-aari ko na ngayon. I'm 28 years old, Rohan. Kaya ko na magdesisyon kung ano ang tama at mali para sa sarili ko. Katwiran niya. 42 na ang mama ko. Pero wala ko na itutulong nang malunod siya sa gusto mong languyan ngayon. Madilim ang mukhang saad nito. Oo nga pala, namatay ang mama nito na mahulog o tumalon ito sa bangin pababa sa dagat. Pero hindi niya maisip na sa mismong pagliliguan niya nangyari trahedyang iyon. I'm sorry, Rohan. Hindi ko alam. Mahinang sabi niya. So, hindi ka na ba magsaswimming o sasamahan kita? Talaga bang seryoso ka sa bagay na yan? May tamang panahon at lugar para magbiro ako, April. At hindi to kabilang sa mga iyon. Sagot nito. Sasama ko sa'yo o hindi ka tutuloy. It's up to you. Pagkasabi niyon, ay tiwala-walang anumang halukip-kip ito sa harap niya. There's not much of a choice, is there? Nang nasa dalampasigan ni sila, ay pinanood ni Rohan si April habang hinuhubad nito ang suot na t-shirt at jeans. Hindi ang inimagine niyang bikini ang suot nito, kundi isang plain black one-piece swimsuit na mas sexy pa kaysa sa bikini. It clung to the firm swell of her breasts, narrow waist, and slender hips above those deliciously shaped legs. Ramdam niya pag-init ng kanyang katawan kahit tinitignan lang niya ito. How this woman was so sexy, she was totally destroying his normally unshakable self-control. Mukhang kailangan niya maglublob sa tubig para mapatay ang apoy na nagsisimulang kumalat sa buong katawan niya. Pero dahil sa reaksyon ng kanyang katawan, ay hindi niya magawang tumayo. Tiyak na makikita ni April ang epekto nito sa kanya. Pinukol siya nito na nagtatakang tingin na hindi siya kumilos sa pwesto niya. Naisipan mo bang masyadong malamig ang tubig?
At ayaw mo nang lumangoy? Tinaasan niya ito ng isang kilay. Hinahamon mo ba ako, Dr. Magpantay? Could be Dr. Adelantar. Or is that Lieutenant? Nakataas din ang isang kilay na sagot nito sa kanya. Actually, it had been Captain. Pero playing Mr. na lang ako ngayon. Aniya, bago hinubad ang suot at t-shirt. My God, hindi nagawang ikubli ni April ang malakas sa pagsinghap na mabistahan niya ang maraming peklat sa katawan ni Rohan. May mga ilang mahabang peklat sa likod nito na tila dulot ng hiwa ng kutsilyo o naiwang latay ng latigo. Pero nasa harap nito ang mas ikinatutulala niya. 3 maliliit na peklat na titiyak niyang tama ng bala na sa bandang tiyan, kaliwang balikat at itaas lang ng puso nito. Para nagluna ang mga mata niya sa peklat nito. Bago pa niya mapigilan ang sarili, ay inabot niya mga iyon. Anong nangyari sa'yo? Nanginginig ang boses sa tanong niya. Obviously, I was shot. Sinundan nito ang sabi ng pagak na tawa. Nangyayari talaga iyon kapag sundalo ka, April. Bali walang sagot nito. Ipinilig niya ang kanyang ulo nang ma-imagine niyang bumaon ng mga bala sa laman nito. Isa-isa niyang hinaplos sa mga peklat na natitiyak niya muntik na ito'y kamatay. Nanunuyo yung lalamunan niya dahil sa emosyon. She moistened her dry lips. Kailan pa mga ito? Umalis ako ng army 5 years ago. Anito, that doesn't answer my question. Bumuntong hininga ito. Dapat alam mo na ngayon na hindi ko gustong sumasagot ng mga tanong. She swallowed hard as she looked up at him searchingly. Kaya ka ba nabaril? Dahil hindi mo sinagot ng mga tinatanong sa'yo? Sa halip na sumagot, ay lumayo ito ng bahagya sa kanya para hubarin ang suot nitong pantalon. Grim ang ekspresyon nito nang ihagis ito iyon sa buhanginan tulad ng t-shirt nito. Nakita niya marami pang peklat sa mga hit at binti nito. Rohan, most women find my battle scars at turn on. Sabi nito kapag nakakitig ito sa kanya. Naniningkit ang mga mata niya sa sinabi nito. Wala siguro imagination ng mga babaeng iyon, kaya hindi nila naisip kung gaano ka nasaktan dahil sa mga peklat na yan. This conversation is over. Malamig na sabi nito. Muntik ka nang mamatay. Pero hindi yun nangyari. Give it up, April. Paangan na pagtatapos ito sa usapan. Tara na, mag-unahan tayo sa paglangoy papunta sa bungad ng cove. Pagkasabi niyon, ay tumakbo na ito papunta sa dalampasigan. Hinabol niya ito. Hindi pa tayo tapos mag-usap, Rohan. Tapos na yun kapag sinabi kong tapos na. Ilang sandali niya nilabanan ng titig nito bago siya tumango. Kung ayaw nito pag-usapan nila iyon, ipagbibigyan niya ito. Ang mahuli, siya ang magdadala ng mga gamit natin pabalik. Sigaw niya bago siya tumakbo papunta sa dagat at nagsimulang lumangoy. What are you? Olympic level? Tanong ni April kay Rohan sa pagitan ng paghingal. Humiga siya sa tabi nito sa ibabaw ng bato. Halos napangalahati na niya nilalangoy papunta sa batuhan ng cove bago siya sinundan ni Rohan, pero natalo pa rin siya nito. Sinulya pa niya ito. Bahagya lang itong hinihingal. Kapag basa pa lang buhok nito, ay umaabot iyon sa balikat nito at itim na itim. Nangingislap din ang matipunong katawan nito sa pagtulo ng tubig doon. Not quite Olympic level, kasulang sagot nito kasabay ng paggipit balikat. Isa pa ito sa mga useful skill na natutuhan mo sa army? Oo, napaisip siya. Ang mga skill na taglay nito, ang mga napakaraming peklat sa buong katawan nito, ay patunay na hindi ito basta-basta sundalo lang noon. Hindi ka lang basta sundalo, diba? Paniniyak niya. Tinitigan siya nito. I told you, hindi na ako magsasalita tungkol dyan ngayon. Or ever, paniniyak niya. Or ever, he confirmed. Because you would have to kill me if you did. Or talaga ayaw mo lang sabihin sa akin. Nag-iwas ito ng tingin. Pareho, pero maya-maya, ibinalingan ulit siya nito. Bakit interesado ka, April? Nanlaki mga mata niya sa tila pagdiduda sa boses nito. Hindi mo naman siguro iniisip na kinukahanan kita ng impormasyon para ibigay sa kalaban, diba? He gave a hard, humorless laugh. Sino bang kalaban nitong mga nakaraang araw? Hindi ko alam. At sigurado kong wala na rin may alam ngayon. In other words, iniisip kong pwede ako iyon. May hinang bulong niya. Tumingin ulit ito sa kanya. Is it? Don't be ridiculous. Bulalas niya. Kapag kuwan ay umupo na siya. Is that what I'm being? Ridiculous? Ano bang alam ni Papa tungkol sa'yo nung kunin ka niya? At anong alam ko tungkol sa'yo? Tinignan niya ito ng masama. That I live in Manila and I teach history at a university there.
Those are only the obvious facts, April. Sino mga katrabaho mo? Ang mga kaibigan mo? What are your political learnings? I don't have any political learnings. Dahil sa nakikita ko, pare-pareho lang masama mga politiko. Ang mga katrabaho ko naman ay katulad kong highly qualified at dedicated sa pagtuturo. Ang mga kaibigan mo, tanong nito habang nakatingin ito sa kanya ng mataman. Naiilang siya sa intensidad ng titig nito, pero sumagot pa rin siya. May ilang kaibigan ako na noong nag-aaral pa ako, ay nakakausap ko pa rin ngayon paminsan-minsan. What about men? Who do you sleep with? Share pillow talk with? Pillow talk? If you prefer it, post-coital conversation. I don't, sagot niya. Tumagilid ito paharap sa kanya. Sa ginawa nito, ay halos magdikit ng kanilang mga katawan. Hindi mo ginagawa iyon? Or you don't engage in post-coital conversation? Pareho. Sa kabila ng lamig ng hangin pang umaga, ay parang bigla nag-init ang paligid. Hindi niya alam kung dahil malapit ito sa kanya o dahil sa intimacy ng pag-usap nila. Dahil ba wala kang lover ngayon? O talagang ayaw mo lang makipag-usap pagkatapos ng sex? Nag-init ang mga pasngi niya sa tinatakbo ng usapan. Stop interrogating me, Rohan. Believe me, mas mabuti nang tanungin na lang kita kaysa gawin kung gusto kong gawin. Iniiwas niya ang tingin nito na makita niya pag nasa sa mga mata nito. Lalong uminit ang pakiramdam niya. She moistened her dry lips. Dapat na siguro tayong bumalik, Rohan. Nataranta siya na abutin nito ang batok niya at hinila siya nito palapit dito. Magpoprotesta pa sana siya na magdikit ang mga katawan nila, pero hindi niya nagawa. She was totally captivated by the intensity of his eyes and his gaze so easily held hers. Ilang sandali pa ay bumaba ng mga labi nito sa kanyang mga labi. Noong una ay mabining halik nito, parang may hinahanap, hanggang sa naging marugtog iyon. Kasabay ng paglalim ng halik nito, ay hinapit pa siya nito lalo pagtikit sa matigas sa katawan nito. Tuluyan na siya nawala ng kontrol sa sarili. Inabot niya mga balikat nito, saka kumapit doon habang tinutugon ang halik nito. Ni hindi siya nakapagprotesta nang higa siya nito sa batuhan. She was too lost in pleasure as they kissed with lips, tongues, and teeth. Hinaplos niya ang peklat nito nahahawakan niya at tila lalo iyon nagpatinig sa pagnanasa nito. Napapikit siya ng mariin nang haplosin nito ang kanyang dibdib. She broke the kiss to gasp. Please, Rohan. Naging ungol ang singhap na iyon nang ikulong nito sa mga parinlabi nito ng tela ang ituktok ng dibdib nitong natatakpan ng swimsuit niya. Pakiramdam niya ay nilalagnat siya sa init na bumabalot sa buong katawan niya. Kahit kapwa pa sila may damit, ay ramdam niya rin ang init na nagmumula rito. Maya-maya pa, inagangat ito ng muka, saka dahan-dahang iwinabasa siya niya ang swimsuit niya. Walang pagtutol, hinayaan na lang niya ito. Lalong dumilim sa pagnanasa ang mga mata nito habang nakatitig sa hubad na dibdib niya. Umupo ito, saka inabot at hinaplos sa mga iyon. Dahilan para mapaupo siya at mapaungol ulit. Isinandal siya nito sa bato, saka nagpatuloy sa pagpapadama sa kanya ng kasiyahan. Pagkatapos hinagkan ulit ito ang mga dibdib niya, licking, biting, sucking, pleasuring her as she writhed against him. Touch me, April. Gumaralgal ang boses na utos ito sa kanya. Buong puso naman siya tumalima, pero ito rin umawat sa kanya. Inabot siya nito sa katuloy hinuruban at muli pinadama nito sa kanya ang kasiyahang noon lang niya naranasan. Rohan continued to caress, kiss, and pleasure her until she finally collapsed back weakly, completely stated. Ngunit, nang humupang nadarama niya kasiyahan, ay bumalik sa realidad si April kung sinong kasama niya at kung anong katatapos lang mangyari. I've always found regret to be wasted emotion. Bulong sa kanya ni Rohan. Tinakpan niya mga kamay ang kanyang muka na para bang kapag hindi niya ito nakita ay mababago nangyari kanina lang. Ni imposibleng mangyari dahil magkatabi pa rin sila at pareho nakahubad. Bumuntong hininga ito. Tila naubusan na ng pasensya. April, I don't want to talk about it now. Anya, pinukulpan niya ito ng matalim na tingin. Or ever? Pagkumpirma niya. Umupo siya at hinanap ang swimsuit na hinubad ito sa kanya kanina. Nakita niya iyon, di kalayuan sa kinaroroonan niya. Dear God, ano nangyari sa kanya kanina lang? Bakit hinayaan niya tangayin siya ng kanyang damdamin? How could she have been so foolish? Hinaplos nito ang buhok niya. Gusto ko ang buhok mo kapag ganitong, don't touch me. Iniiwas niya ang kanyang ulo sa kamay nito.
Binawi naman itong kamay nito, pero madilim na ang mukha nito. Hindi ka naman tumutol ng haplisin kita kanina ah. Lalo siya nahiya sa sarili nang maalala niya kung paano halos magbakaawa siya kanina para lang haplisin ito. She'd been so aroused, so aching, so desperate for release as she urged him to give her what she needed. Napalunok siya at nag-iwas ang tingin. I must have been out of my mind. Oh, you were, mariing sabi nito, completely and wildly out of your mind. Pinukol niya ito na matalino tingin. Kailangan mo pa bang ipanglandakan iyon? Tila walang pakialam na nagkibit-balikat ito. It's a natural reaction in a man when he knows he's just given his woman pleasure. I'm not sure, woman. Naiinis sa singhal niya dito. Just say the word and you could be. Malumanay na sagot nito. Hanggang kailan? Tanong niya. For as long as it lasts. It being a purely sexual relationship? Of course. Naiirit ang umiling siya. Wala akong balak na mapasama sa mga babae naging kalaro mo. Mariing sabi niya. The coldness of April's rejection was like a slap in Rohan's face. Alam niya ang babaeng katulad ni April ay hindi nababagay sa mundo niya, pero gusto pa rin niyan dalhin ito roon. Hindi ba sapat ang lovemaking ko sa Dark Predator sa libro mo? Sarkastikong tanong niya rito, namula mga pisngi nito at hindi siya sinagot. Babalik na ako sa mansion. Huwag kang magpapatangay sa alon, okay? Sarkastikong dagdag nito. Tumayo ito habang hawak ang swimsuit nito. Naiwan siya nakatitig sa papalayong figura nito. Napabuntong hiningang humiga ulit siya sa bato, saka tungitig sa langit. Gusto ni April na kalimutan ang nangyari sa kanila. Pero paano niya makakalimutan ang pakiramdam habang yakap niya ito kanina? Paano niya makakalimutan ang pagtugon nito sa mga halik at haplos niya? Kahit ano yatang gawin niya, ay hindi niya magagawang kalimutan ang mga iyon. Paano nga ba lalabanan ang atraksyon mga kafelisidad? Gayong ayaw naman ng commitment ni Rohan at saan hahantong ang mainit na tagpo sa ating mga bida. Kaya naman, abangan!